Makapigil hininga ang pag-rescue sa nakabiting truck na yan sa isang tulay sa Amerika. Halos kalahati kasi ng katawan nito ang nakalambitin sa tulay na pwede magdire-diretso sa ilog sa ibaba. Gumamit ng crane ang mga pulis at bombero para mailigtas ang natrap na driver na hindi naman nasaktan. Ayon sa mga otoridad, ang truck ay nasangkot sa banggaan ng 3 sasakyan kaya ito bumitin. Balik Australia si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. At mula sa Melbourne, Australia, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Ivan, kaninang mag-aalas 7:30 ng gabi dito sa Melbourne at mag-aalas 4:30 naman ng hapon nang dumating dito sa Melbourne si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos. At Ivan, kanina ay sinalubong nga siya ni Australia Assistant Minister for Foreign Affairs Tim Watts at iba pang opisyal at bukas nga ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa Special Summit ng Australia at ASEAN. 8:21 ng umaga umalis ang Pilipinas sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos pa Melbourne, Australia para sa ika-50 anibersaryo ng ASEAN-Australia Special Summit. Sa kanyang departure speech, kinilala ni Marcos ang suporta ng Australia sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award sa South China Sea na pumapabor sa Pilipinas at kumokontra sa pag-angkin dito ng China. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, through timely statements of support as well as to capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. Inaasahang matatalakay sa plenary session ng summit ang kooperasyon at pagpapalawig ng ugnayan ng Australia at mga bansa sa Southeast Asia. Ito rin ang unang pagsasama-sama ng ASEAN leaders ngayong taon na pagkakataon para muling mailahad ang posisyon ng Pilipinas lalo na sa regional at international issues. Sa Leaders Retreat, inaasahang tatalakayin ng ASEAN leaders ang iba't ibang isyong hinaharap ng Southeast Asia at buong mundo. May bilateral meeting din ng Pangulo sa mga lider ng Cambodia at New Zealand. Inaasahang makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Australia. Dadalo rin ng Pangulo sa launch ng mas pinalawak na Victoria International Container Terminal. Subsidiary ito ng ICTSI o International Container Terminal Services Incorporated ng isang Filipino tycoon. Habang wala ang Pangulo, si Vice President Sara Duterte ang tatayong caretaker ng gobyerno. Ivan, inaasahang bukas ay maraming schedule ang Pangulo, kabilang na nga dyan yung pagsasalita niya sa isang forum. At mula dito sa Melbourne, sa Australia, at sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Sektor ng edukasyon ang tatalakay ngayon sa pagdinig ng Kamara at Senado sa pagbabago sa economic provisions ng saligang batas. Tingin naman ng isang senador, 4 silang boboto ng no sa Chacha. Nakatutok si Mav Gonzalez. Itutuloy bukas ang pagdinig ng Kamara sa panukalang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon na may kinalaman sa edukasyon. Hindi gaya sa Senado na tertiary education lang ang posibleng buksan sa foreign ownership, pinag-aaralan naman sa Kamara na buksan sa mga dayuhan pati ang basic education gaya ng elementary at high school. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Janet Garin, maraming dadalo sa pagdinig bukas galing sa sektor ng edukasyon. Is it investing here? Pero yung curriculum is still handled by the Department of Education. So, hindi pwedeng mabago ang curriculum. So, yun na yung mga bagay na magandang pakinggan natin. Tingin ni Garin, matatapos ang deliberasyon ng Kamara sa charter change bago ang Holy Week break ng Kongreso. Sa Martes naman itutuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang charter change. Hanggat maaari, target ng Senado na magkasundo na kaagad ang bersyon nila ng Kamara gaya na lamang sa issue ng edukasyon. We have to coordinate also with the other houses. Hopefully, patang usapan namin is madala na namin sa floor before this one. Nakatakda ring magpulong ang Senate Committee on Rules ngayong linggo para gumawa ng guidelines sa ginagawa nilang mga pagdinig. Pinunto kasi ni Senador Chis Escudero na sa ngayon, walang malinaw na rules ang Senado na tugma rin sa rules ng Kamara.
That is the reason, Mr. President, why I urge caution and prudence over a hasty action on this matter. Hindi yung magkaiba tayo ng rules na sinusundan, tapos pagdating sa dulo, doon pala magtatalo, magdedebate at mag-aaway-away. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa isang panayam sa radyo, sa ngayon, 4 na senador ang tingin niyang boboto kontra sa Chacha. Siya at sina Risa Hontiveros, Cynthia Villar at Mark Villar. Kinumpirma naman ito ni na Senator Hontiveros at Cynthia Villar at sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Senator Mark. Kailangan ng 7 no vote para hindi lumusot ang charter change sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Look what Taylor Swift made us do. Usap-usapan ang kanyang Eras Tour na gumugulong na around the world. At sa isang pamantasan dito sa bansa, siya rin ang tatalakayin sa isang elective course. Watch this. Welcome to the Eras Tour. Call it what you want, pero Taylor Swift world domination is real. Ang wildest dreams kasi ng Swifties na pag-aralan ang American pop superstar, tinupad ng UP Diliman. So sige, Tulad ng ilang universities sa ibang bansa, inaalok ng UP ang isang elective course na Celebrity Studies, Taylor Swift in Focus. There's a misconception that when you will teach a Taylor Swift course, it's always about her songs or it's always about her lyrics. But the course, we're going to look at her from the lens of various ways of thinking, such as the intersection of sex, gender, and class. Hindi magiging blank space ang utak mo sa klase, lalo na kung ang pagmamahal mo kay Taylor ay mala-burning red. So my expectations would be, how can we leverage a celebrity who is put in such high pedestal to be pivotal in affecting societal change? Gustong ituro ni Professor Billion kung paano ipinapakita sa media ang pop star. Very important for me also is to talk about Taylor Swift from a post-colonial perspective. How are we using her images to express something about Philippine society and politics also? Nang buksan ang registration, napadrop everything now ang students na nag-unahan dito. At halos magkaroon ng bad blood dahil limited lang ang slot sa course na ito. You need to calm down naman ang admins ng malamang mahigit 300 estudyante ang nag-sign up dito. Pero ito na nga ata ang the best day para sa student Swifties dahil magbubukas sila ng extra class. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.